On our way. Siyempre kasama ko si Forever Bike Noob. First time. First time sa pala. Gamit ng kanyang weapon MTB. Weapon tank yata yun, no? Ayan yung tank niya gamit. Siyempre si Iwan Lakbay, Papa Jesus na bakal bike. Yan bakal. Ano yan? Titanium yan, titanium. Titanium alloy. Ayan. So yun yung mga dala nila. Yan. Tapos sa loob nito may ano eh, may Jack Daniel eh. Ikot mo na yan ah. Ayun, Maluwag pa yan, yung may setup nila. Taka kami ng Baler. Time check, alis kami dito ng mga 8:30. So expected na dating namin doon mga ano, around siguro mga 12, 1, 3 PM. 3 PM na dapat yung max. Dapat nandun na kami. Ayun, dito na kami sa kahabaan ng Plaridel Bypass. Okay naman dumaan dito kasi dire-diretso lang. Nakakatakot lang talaga dito sa daan na to is sobrang dilim. At tapos ang daming truck na makakasabay. Kaya kailangan talaga kapag nandiyan sila sa likuran, gilid na gilid ka para ano, safe ka. Although kapag wala naman silang kasalubong, kumakaliwa sila para iwasan ka. Kaya lang mabuti nang nandito ka lang sa may linya. Alright, dito na kami sa San Miguel, Bulacan. So time check natin, eksaktong 12:04 ng ating gabi. So mga 3 oras na kami sa biyahe. 8, 8:30, 9, 10, 11, 12. 4 hours na pala. Alright, time check 12:48 ng ating gabi. At nandito na kami sa may Nueva Ecija. So 4 hours na kami pumapadyak. Ayun, unang bayan sa Nueva Ecija ay Gapan City. Maraming ginagawa dito ng ano, construction sa kalsada. Time check 2:20 ng madaling araw. Andito na kami. Gapan pa rin to. Ayun o. Wala yung nakita dito. Mga kakilala. Oo nga eh, hindi kita eh. Ayun, dito na kami sa Cabanatuan. Time check ay 3:09 ng madaling araw. So kapapasok lang namin ng Cabanatuan. Yun, padyak ulit. Red Horse! Ito ang tama! Okay, kakanan na tayo. Ito na yung way papuntang Baler at saka Dingalan. Ayun guys, time check 4:41 ng umaga. Kakapasok na natin dito sa ano, Palayan City. So ayun na nga, nauna na tayo kina Papa Jesus tsaka kay Nat. Kasi hanap na ako ng makakainan namin. Kaya sabi ko mauna na ako para scout na ako ng pwedeng pwestuhan. Ayun, tsaka kaya rin ako nauna kasi gusto kong makapahinga ng mas mahaba dahil medyo sumasakit na yung puwet ko eh. Bigit kasi ng bag na dala ko ngayon, ito parang nasa ano to eh, kulang-kulang 4 na kilo. Kaya yung weight ko at saka yung weight ng bag sinasalo lahat ng puwet ko. Time check 5:70 na umaga. Nandito na tayo sa I Love Bungabon. So siguro stop muna tayo dito, hintayin natin sila. Ayan, habang hinihintay sila, pipicture muna tayo dito sa ano, I Love Bungabon. Tapos sila eh.
Ayan, so nandito na sila. Ayan na yung mga bike namin. May ebidensya na kami. May resibo yan, resibo. Oh, resibo. First time nyo dito? Hindi. 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 Dito? Ay! Oo yata. Nung nagbigalan tayo, hindi nadaan na ba natin to? Hindi, no? Ano yan? Hindi, namigo na kayo dun. Kumanda na tayo doon. Okay. So first time ko pala dito. Ayun, anong time check natin, sir? 6? 5:30. 5:30 na umaga. 5 tayo nandito eh. Hmm. Kung hindi ako natulog, 5 tayo. Ayan, 5:30 na umaga. Okay lang yun. Sakto lang. At least pag kumain kami ng breakfast, after kumain, hindi pa gaanong mainit Basta 7 habang na. umahon. Nandito kami sa... Wala pa pala. Wala pa kami sa Bungabon. Nandito pa lang kami. Malapit lang. Papasok pa lang kami ng Bungabon. Dito kami pumapapasok, so wala pa kami sa Bungabon. Okay, ride out na ulit. Ayan na. Ride out, ayan na. Ayan, officially nasa Bungabon na kami kasi lumagpas na kami sa Arco eh. So, hindi pa rin kami nakakakita ng kakainan. Medyo gutom na kami. Siguro bago kumanan baka doon na yung mga kainan na mahanap namin. Ay, malamig ang hangin dito sa Bungabon. At nag-uumpisa ng lumuwanag ang kalangitan. Pero ayun nga, medyo cloudy tayo ngayon. So sana ganyan lang hanggang mamaya, hanggang sa dumating tayo ng Baler. At sana hindi bumuhos ang ulan. Pero kanina medyo umambon eh. May mga konting ambon. Kala ko tutuloy pero buti hindi tumuloy. Okay, so update 5:48 time check. Dito na kami sa ito. Pag kumanan ka dyan, yan yung papuntang Baler. Bungabon pala. So Bungabon na to eh, Baler na. pabaler na pala yan. Yan yung paahon na ng bundok maya maya pagkanan. Pero medyo malayo pa. Vloggers. Ayan, so ito, nakahanap na kami ng kakainan dito sa may A1 Kitchen. Buti na lang bukas na si na kuya kasi gutom na kami. Ayan, so dito kain, baka umidip ng konti tapos ride out na. Dapat mga 7 umaakit na kami. Okay, breakfast. Ayun, quick time check, mag-aalas 7 na ng umaga. So kakatapos na namin kumain, ride out na ulit kami. Tapos meron pa kaming distance remaining na mga around 86 kilometers hanggang Baler. So mag-uumpisa na kaming umahon. Siguro mga 5 kilometers from here, aahon na kami doon sa bundok. Maganda pa rin ang panahon, weather update. Balita ko sa Manila daw umuulan, pero dito makulimlim. Pero awa naman ng Diyos, walang ulan. Kaya maganda yung biyahe. Ang ganda ng view dito. Yan yata yung bundok na aakitin namin mamaya eh. So kanina sinukat namin yung buong bundok na aakit ahunin namin. So umabot din siya ng mga 56 kilometers. Puro naman ahon yun, tapos may mga lusong din. So medyo mahaba-haba. Ayan yung bundok. Ganda. Ganda pa rin ang panahon. Sana ganito hanggang mamaya. Dito sa stretch na to medyo may pag-ahon na ng konti. Nasa 1% yung gradient. So isa siyang mahabang diretso. Tapos sa banda doon, yun na yung umpisa ng ahon papunta sa sa bundok. Ito na yung start ng 1 out of 8 climbs na meron dito papuntang Baler. So ayan yung harapan natin, bundok. Ayan, mga lang naman to, mga 1 point something kilometer. Kaya may clip pa tong first climb na to. Pero sulit ang view. Ganda, ganda dito.
Ay, ito talaga ang ano, reward ng mga ganitong klaseng rides. Kaya isa to sa mga reasons kung bakit nagra-ride ako ng malayo. Kasi kung malalapit ang rides ko, wala akong makikitang ganito. Wala kang malalanghap na sariwang hangin. So very thankful ako na nabibigyan ako ng opportunity na makapunta sa mga ganitong lugar. Sarap. The best ang feeling. Ganda. Bango ng hangin. Wala kang maamoy na usok ng sasakyan. Iba ang ano, iba ang amoy ng hangin. Ang bango. Si Papa Jesus sa I Love Bungabong. Bungabon pala, Bungabon. Ganda dito guys. Grabe. Ito na yung start ng 56 kilometers na ahon. So kaming tatlo, kanya-kanyang pacing na kami. So may mauna at saka may maiwan. May motor. Banking. Up, banking. So, kanya-kanya pacing na kami. Para siyempre minsan mas nakakapagod yung hindi mo sariling pacing tapos umahon ka. So ayun, sap dito lamig. Start ng 2 out of 8 climbs. So maikli lang to, less than 1 kilometer lang, pero ang grade is 8%. Yung kalsada dito medyo hawig ng ano, bundok ng Infanta kapag nag Paniki loop ka or Batman loop or Infanta loop. Halos ganito yung ano niya, parang ganito yung profile nung kalsada. Grabe ganda dito. Parang kung ikukumpara ko siya sa papuntang Dingalan, mas gusto ko dito. Siguro dahil nagkataon na hindi mainit, walang kaaraw-araw, kaya sobrang presko. Hindi nakakalaspag yung ahon. Etas to, pacing lang tayo. Ang takbuhan natin nasa 10 to 12 kph. Pacing lang kasi haba pa nito eh. Nasa 50 kilometers tong buong bundok na to, kaya hindi kailangan madaliin. But so far sobrang nag-e-enjoy ako. Ganda. Oops, medyo meron tayong konting river crossing. Gagaling sa bundok yung tubig. Ganda. Ang ganda. Perfect. Ganda ng view mga sir. Ayan may tulay. Ganda. Tapos may mga kubo-kubo sa baba. Ayan. Although halos may ina lang yung tubig galing sa ilog.
Sana all. Maganda to. Maganda dito. Parang ano, Infanta. Yung Infanta Pills nga dun. Oo, Sa taas. Infanta Fields. Siya recalibrate. Ayaw. Ganda. Current elevation ko ngayon ay 523 meters above sea level. So going up 524, pataas ang pataas. Okay, naispatan natin tong lugar na to dito sa kalagitnaan ng bundok ng Bungabon. So na-curious ako kaya tingnan natin kung ano meron dito. So ang sabi dito, puok na kinamatayan ni Doña Aurora Aragon, Quezon. So guys, time check, 9:40 na umaga or magti 10 o'clock. Hinihintay lang natin dito si Nat at saka si Papa Jesus kasi medyo nauna ako sa kanila sa pag-ahon. So remaining distance pa namin from here, o ako from here going to Baler, nasa 65 kilometers pa. Medyo mahaba pa tong mga ahon na to, kaya tsatsagayin natin yan. So sana mga bandang alas 2, maximum na yung alas 3, yun yung pinaka late. Dapat nandun na kami sa sa resort na tutuluyan namin. Okay guys, dito na tayo sa may Arco ng Aurora Province. So dito tayo maghihintay sa kanila bago tayo lumusong. Nice, nice, nice. Ayan, kararating lang ni Papa Jesus. Ang hinihintay na lang namin ngayon si Nat. Asa na kaya yun? Asa likod lang? Kaya pa na? Nakakapadyak pa? Ayun. Medyo ano na eh, masakit na tayo hitaan niya kanina eh. We love Maria Aurora. Nice. Ito, nag-regroup na kaming tatlo. So kalalagpas lang namin ang Arco. Ito na yung bababang part. Palusong na to, medyo mahabang lusong to. At parang uulan pa. Ayun na, muulan na nga. Nako, teka lang. Ayun, update. Time check is 11:38. Kumain lang kami dun sa parang karinderya na nadaanan namin. Tapos ang distance to go namin nasa ano pa, 50 plus kilometers papuntang Baler. So at the moment umaambon. Hindi naman siya malakas, pero pino kasi yung mga patak nung ng ambon. Ayan, ewan ko kung nakikita nyo. Kaya nagsuot na kami ng mga raincoats. So okay pa naman yung biyahe. Meron pa kami sigurong isa pang aahunin, pero may clean na lang yun. Hindi katulad yung ahon kanina na mas mahaba. Ito may clean na lang to. Tapos lusong ulit. Kung tama pa rin yung namin, forecast namin, hopefully nasa Baler na kami by 2 PM. Mukhang kaya pa naman eh. So ito, ahon. Ang maganda dito sa sa Bungabon na ruta, yung ahon niya hindi siya ganun kakunat. Galit na galit yung hangin, no?
Whew. Langya ulan yan. Tumigil din. Pinainit lang yung pakiramdam natin. Hayop. Ayun. Wala na ulit ambon. Uminit lang tuloy. Elevation namin ngayon nasa 430. Wala nang remaining climb. So ibig sabihin nun, 400 meters elevation ang lulusungin namin mula dito, kaya mahaba-haba to. Time check 1:37 ng tanghali. At meron pa kaming 26 kilometers remaining bago marating ang Baler. Kaya din ng mga siguro isang oras kasi mabilis yung lusong eh. Medyo masasakit na yung mga katawan namin. Si Nat naantok na. Papa Jesus ganun din. Siyempre since last night pa kami bumabiyahe simula alas 11 ng gabi. Kung madalas nakakaumay ang ahon, ito naman nakakaumay din ang lusong. Kanina pa ako lumulusong dito Meron pa tayo mga 286. Palay papunta dun. Yung bike ko nakatangay ng hangin. Nakatakot. Ang tamis na wala ng kaibilis, na wala ng kaibilis, na wala ng... Okidoki, dito tayo sa Arco ng Baler. Welcome Baler. Picture muna, syempre, as always. Okay Docs, regroup ulit kami. Kaming tatlo sa Arco. Lakas ng lakas ng hangin. Hindi pa rin talaga yung bike mo Kaya na kayo mga kapag-station. Uwi na tayo. Tama nga yung prediction, mga around 3 PM nasa Baler na kami. So exact time 2:51. Quezon Park. Hanap kami transit. Dagat. Para di masyado maalon. Hindi katulad ng Dinggalan. Dito pala kami tumuloy sa 5-star hotel ng BNF Pawn Shop. Good morning, day 2 ng aming Baler. So time check mga 6 ng umaga. So dito kami nag-check-in sa Eldon Inn. Ayan, 2.5, good for 4 persons. Ito yung mga katabing mga resort sa inyong beach.
Ah, pre. Jason! Uy! Sunlight sa bayo. Ano, may ligo na yan ah. Babaw. Ang lapad ng shoreline niya. Oo nga. Maganda yung view. Ang lapad ng shoreline. Kala ko airport. Ang ano lang dito sa Baler, yung mga kainan, wala dito sa ano, beachfront. Meron banda dun. Nasa back. Malayo pa. Nasa ano? Nasa likuran. So, ayan. Malinis naman. Mas konti lang tao. Ano pa? Maulap pa. Ano, naalaga. Ano yan? Yung mga transport. Ito, gusto mo dito. Mura lang daw dyan eh. 300 per night. Ito tawag ng ano, Tisha. Tingnan nga natin yung tubig kung malinaw. Ano ba? Medyo murky. Oh, pero hindi yan dumi. Sa buhangin. Ah, sa buhangin yan. Okay, ikumpara natin ang Dingalan sa Baler. First impression. Nasahan ng tubig. Taste test tayo, taste test. Sabi ko, ikumpara natin ang Dingalan sa Baler. I-taste test natin ang dagat. Kung anong lasa. Oh my God. Okay, comparison. Pagdating sa route, masasabi ko na mas maganda papuntang Baler. Kung magbabike kayo, mas maganda yung route kasi may bundok kayong tatahiin. Tsaka maganda yung kalsada. Ano pa ba? Sa dagat or sa scenery, feeling ko mas maganda sa Dingalan. Ayun, maganda rin naman dito kasi mga bundok, malapad yung ano eh, lapad ng shoreline eh. Sa Dingalan hindi masyado. Tubig na agad. Oo. Konti lang yung buhangin. Dito ang lapad ng buhangin no, ng shoreline, sobrang lapad. Kaya lang ang Kasi itong part na to, dagat pa to eh. naglo-low tide lang eh. Pero lapad, ano pa rin, malapad pa rin. Ayun. Kaya lang ang ano dito, yung mga establishments, ewan ko kung it's a good thing o hindi. Yung mga kainan nasa likuran nung ano, beachfront. Malinis. Yun lang, malinis kasi walang kainan. Tapos ayun. Pero malinis din naman. Wala naman kami masyadong nakikitang kalat sa ano, along the beach. Sa Dingalan, debris. Daming mga debris. Oo. Sukal. Pero either way, maganda pa rin naman puntahan parehas. Mas malayo lang dito sa Baler. Tsaka mas mahaba ang Ahawos, grabe. Parang Baguio. Parang Baguio. 50 kilometers mula dun sa first point ng bundok patawid sa kabila. 56 kilometers to be exact. Pero ang kinaibahan naman sa Baguio kasi walang lusong. Dito sa Bungabon, yung sa bundok, may ahon, may lusong, may ahon, may lusong. Kaya ano, balance, may recovery. Sa Baguio talagang wala eh. Pagod-pagod ka talaga dun. Patarik ng patarik. Tsaka pansin ko dun sa ano, sa bundok, hindi mahirap ahonin yung mga ahon nila. Kahit mataas yung gradient, no? Hindi mataas yung gradient. Mahaba lang. Oo. Hindi mahirap, malalakas kasi kayo. Sinabi niyo sa newbie yun, napakahirap ng ahon na yun. Sabagay, may point. Pero sa yun nga, ano siya, masarap siyang ahonin kasi Sa experience, right? oo. Pero po, siya pag... Tsaka siguro dahil nagkataon kahapon, walang init, walang araw, hindi lumabas yung araw. Tapos medyo umambon pa, kaya malamig habang umahon kami dun sa bundok. So ito, medyo cloudy today.
Yung mga kids. Ayan. Lapad ng beach. Parang siguro ano, mga 2 basketball court. Mula dun sa C1 hanggang dito sa ano, 2 o 3 basketball court. Yun. Dito kami magbe-breakfast sa CZ and Bro Food Park. Oh, Uy! nandito ka din? Parang ano deja vu. Ayun. Si Daddy Siklista, kita kami dito sa Baler. Tapos shoutout sa mga kasama ko. Wala, nag-uwian na eh. Pero ang sobrang ganda nung layers nung mountain ranges dun sa horizon. So para siyang painting. Napakaganda niya. Kasang Bagyo pala si Goreng nasa banda dun, nakatambay dun sa part na yan. Kaya okay din kasi wala masyadong ulan ngayon. Umaambon pero hindi umuulan. Tapos hindi gaanong malalaki yung mga alon. Pagkatapos na namin mag-breakfast, ang next namin na gagawin is pupunta kami ng bus station para alamin kung ano yung schedule, at saka magpapabook na rin kami ng mga tickets para mamaya alam na namin kung anong oras kami aalis dito. Pag pala gusto nyo pumunta dito sa Baler, hindi nyo po problemahin yung mga transient kasi sobrang dami. May mga hotels kung gusto nyo ng medyo luxurious yung pag-i-stayan nyo. Pero marami din naman na mga kwarto-kwarto lang with air condition. Tsaka yung mga nakikita naming mga kubo-kubo na style. So hindi nyo kailangan mag-worry na saan ako matutulog, saan kami mag-i-stay, baka mamaya wala kami matulugan. Pero pagdating dito sobrang dami. Yung stretch na yan, puros ano yan, puros mga hotel and transients. So obviously hindi kayo problema sa sa tutulugan dito. Kuya, anong inihila nyo? Lambat? Ah. Kala ko yung bundok eh. Ayan, hinila nila yung lambat para kunin yung hinuli nila. Para silang nakikipag tug of war sa dagat. Morning po. Morning po. Ako din eh. Wala pang padding yung suot kong short. So ito naman yung nakikita nyo ngayon ay yung likuran ng beach. So ito yung mga resorts. Ayan, kasi mga bar sa gilid. Eto, dito na tayo sa bus station. So merong Genesis, merong Joy Bus. So yun yung mga bus liners na bumabiyahe rito. So bus fare from Baler to Cubao ba yun, pre? Cubao ay 830 pesos ang bawat isa. Kasama na dun yung mga bike. So ang inano namin, binook namin ay itong Joy Bus. Yung ganyang klase ng bus kasi ito yatang Joy Bus kailangan naka-schedule, no? Pero yung Genesis pwedeng walk-in. Silipin natin yung compartment. So ayan guys, ang laki nung ilalim niya, kasya-kasya yung mga bikes. Nga pala, sila yung ride-in bikes with Titos. Ayan yung grupo nila, sina sir. Sila yung ikaw ba hindi pa? Ha? Hindi ka pa? Bukas pa? Ayan, ride-in bikes with Titos. Follow nyo sila sa Facebook. Marami rin mga siklista na sumasakay ng bus pa uwi.
One eternity later. So bad news, yung mga Joy Bus ay fully booked na lahat hanggang sa 2:30 na schedule. So ang pwede na lang namin gawin ngayon ay maging chance passengers, pero hindi na sa Joy Bus, doon na kami sa Genesis. So ang pwede mangyari ngayon, pagkabalik namin sa hotel, wala na, magagayak na kami. Tapos balik na ulit sa bus station. Ang nangihinayang lang ako, hindi makakapag-swimming sa dagat. Ay, sayang. Siguro sa ano na lang, sa rest back, tayo makakapag-swimming sa beach. Uy. So mabilisang swimming lang to kasi kailangan mga by 10 AM or 11 nandun na kami sa bus station. Dahil di kami nakapagpabook, fully booked na yung biyahe. Kaya mamaya chance passenger na lang kami sa Genesis. Lamig ng tubig. 9:20. Woo! Akala ko kanina hindi kami makakapag-swimming, medyo sumama loob ko. Pero kahit mga 30 minutes lang. Kasi ayoko nung babalik ako doon sa balya para makapag-swimming ako sa dagat. Wala nang gano'n. What if? Ayun po kayo. Kung mag-swimming kaya ako, nag-enjoy kaya ako. Parang nag-cover na ako. Hindi naman ako nakapag-dagat. So yun yung feeling na yun yung feeling na ayoko. Tama. Okay guys, enjoy. Vlog takeover. Kung bakit mahina yung ahon ay yung alon kasi yung hangin nanggagaling dun pag ganito pabalik, hindi yung hangin mula dagat papunta sa shoreline, kaya maliliit yung alon ngayon. Ayun, iniwan na nila ako, balik na sila dun sa tinutuluyan namin para prepare at saka maligo. Okay, iwan muna ako kasi pagdating naman doon sigurado naliligo pa sila eh. So very limited lang yung time natin paligo sa dagat kasi kailangan natin magmaaga sa bus station. Ride out na kami. Sige. Bye bye Baler. Kahit pa paano nakapag-swimming kahit mga 30 minutes lang, ayos na yun. Check na. So ito yung biyahe ng alauna. Chance passengers kami. Kaya sana makasakay kaming tatlo ni Nanat at saka ni Papa Jesus nang makauwi na kami. Maluwag pa yung compartment sa ilalim kaya kasyang-kasya yung mga bike namin dyan. Kung makakasakay kami. Sakay na kami. Maganda pa yung pwesto namin, no? Shoutout sa Joy Bus. Hindi lang bukod sa maganda yung bus nila, may charging port sa gilid ng upuan. Galing diba? Dito na ulit kami sa syudad. So ayun, tatapusin na namin yung aming ride, One Shot Baler. Thank you sa panonood kung umabot kayo dito. Ako ulit si Dad Ciclista, kasama ko si Forever Bike Loop at si One Lakbay na nagsasabi Hoy, wala. Yun lang, salamat. Bye bye.